lagi. Pagmata ko lang sa uban. So, tingtag na sa kapunon mga kaigsunan, atong nakita, the topic that we are going to talk about is all about education, specifically Adventist education. So, para na itong mga kaigsunan, tungod kay sa rason nga naapod tayo tulunghaan na doon, or atong gina-adapt, mao na nga angay ta mabigsunan na ipa-refresh ang atong mga hunahuna o ah, mga mga ideya mabigsunan o philosophy o prinsipyo nganong nga ang usa ka Adventist nga church o iglesia nagkinahanglan usab o usa ka Adventist school or tulunghaan. Ningtag na sa kapunon mga kaigsunan. Again, this is just a refreshment or refresher course, kumbaga, kay tungod ang uban nato nakabalo na ni apan ato pa mapalaluman ug ato mabalik pag-learn kung na may angay i-relearn niini nga kapunon ang atong isgutan nga it's all about the Adventist education. As what we can see here, mga kaigsunan, we have here the title which is The Philosophy of Adventist Education. Kaning word nga philosophy, usahay, mahimo na lang ato murag, ganing negative ang ato ang perception. Tungod kay wingon ta sa usa ka tawo nga seryoso kayo ang usa ka statement or conversation, mutuwa ka mo sa tao, mo yun lang, seryoso mo ni bataan. Di ba? Whatever that is against sa inyong belief maron o sa inyong topic, against gani, yan na tao dili nga, para nato si ma'am, mo yun na nagpilosopo. So, usahay ato din siya kanina word philosophy, usahay ato mahatagan of negative perception, pero dili di ay mga kaigsunan tungod kay ang philosophy. From the word philo, it means love, and sophi means wisdom. Therefore, let us love wisdom. Unya, ato pagyong diskutan kung sa iyang hulugan niini. What is philosophy? Philosophy is a systematized study of general and fundamental questions. Buot masabot, ang filosofiya di ay mga kaigsunan, dunay fundamental questions o before ka mo kaingon that thing is true, tinuod siya, dili ka makaingon ni anak kung walay ebidensya. Kaya nga naman, kailangan nimo og systematized study. Studyhan sa nimo ang usa ka butang before ka makaingon na mao gyud tinuod nga nahitabo. Again, we have here the 7 branches of philosophy. Kung ato makita diha mga kaigsunan, dunay metaphysics, axiology, o uban pa. Unya, kung naay philosophy, kung naay paglab sa wisdom, therefore there is a lover. Naay tighigugma. Kung naay love, naay lover. Tinawa dili. Gawas kung namamatay na, tawo. Kung naay love, existing na ako yung lover nga existing. Pwede makakalap kung patay na. Therefore, ang lover of wisdom, gitawag na to, philosopher. It is an intellectual person who seeks wisdom for enlightenment. Again, before ka mo judge sa kabutang, mo conclude nga mao na sakto, kailangan mag-ing lover of wisdom ka. Kaya nga naman, di magpataka o istorya kung wala ka ebidensya. Karon, atong nakitaan mo kay sunod, kailan mo kung kinsa ni siya? Sa pan na, cartoon mo ni siya? Cartoon nga 2D ba niya or 3D? Pero, mag-high-school mga kaisunod, kung nakahati mo sa libro makaraan, di sa mga ginambag mo, ato din maila-ila siya, wala man siya Facebook. Pero what we can recognize him, especially because he is holding something that is very important. Kung sabi siya, telescope, and the inventor of that telescope is Galileo Galilei. Kabalo ba mga kaigsunan? Si Galileo Galilei namatay siya sa iyang balay tungod kay ang iyang balay mao ang iyang prisuhan. Ipriso man si Galileo Galilei because Galileo Galilei
is guilty of suspected heresy. Buot pasabot, ang big church makigsunan. Do you know what I mean? The big church, giingnan sila nga kanang imo giingon Galileo nga ang ang sun mao na pinakasentro sa universe o ang earth nagtuyok-tuyok sayop na siya. Mao na ang gipreso siya makigsunan tungod sa iyang dili. Pero di ay ato karon nahibalan nga tungod sa iyang pag-study, kay mga-study man siya naman sa teleskopyo, makita niyang bukid sa bulan or moon, therefore makaingon siya nga na ako'y basihan. Nganong nakaingon ko nga ang earth mao ang nagmituyok sa sun, mo na gitawag na to na heliocentric. Buto sabot, ang sun mo ay center niya, ang earth mo ay mituyok sa sun. Mao man ay pagtuo ni Galileo nga ang earth yun mo ay mituyok, dili ang sun mo ay nagtuyok sa earth. Oh. Ingon man ang Greek church makaisunod, sayop tayo ng giingon. Sayop yun na ang giingon. Mao to nga gitagaan siya og kaparusahan, which is house arrest, sa balay lang siya prisuhon, dili gyud sa jail mga kaigsuonan. Mao lang ito namatay siya nga naa sa prisuhan nga mao ang iyang balay. Karon modern science, karon si Galileo Galilei natawag na siya father of modern science. Kaya naman atong nahibalaan karon makigsunan nga sakto di ay si Galileo nga ang earth mao'y mituyok sa sun, dili kay ang sun mao'y mituyok sa earth. So again, mga isang punto ba mao na you cannot judge directly or immediately to someone based on just the physical appearance tungod kay dili kini reliable makigsunan. Kaya naman, ang atong common sense makigsunan say dili ni always true. Wa pasabot ang atong common sense erroneous sometimes. Tagaan mo example makigsunan. Usahay na sa common sense nga, for example, naa gani ang environment nato ngit-ngit. Mukaingon dito, ay, maulan guro. That is a common sense. Pero scientifically, kung ikaw nagtanaw lang dito sa bintana, nagtanaw sa palibot, nag-is dark, mukaingon ang maulan. Pero wala ay kakabalo, kung imong tagaan, pangitano, ebidensya, that dark na tayo mga kaigsunan, minit-ngit siya kay posible nga naay volcano nga may era nga ang iyang ashes maoy nakapadag-o. Dili kay muulan. Usahay mga kaigsunan, mujudge dayon ta sa usa ka tawo nga ingani ka pero di ay kung imong interviewon dili ingato siya. Mao na nga dili gyud again normal nato mga kaigsunan nga moigtuon nato sa usa ka tawo kanang pagkita pa lang gid ninyo for the second time maybe kay gikan sa for a long time wala mo nagkita moingon day ka bisa nag-smile siya milamano nimo pero sa giyon nimo ingon kumusta man ka, di ba? Again ang iyang pag-smile pagduol niya paglamano maka common sense na okay ra siya. Pero sa diyan ay nga kung mulingkod na siya after nimo tong gipangutana siya kumusta man ka, that is a philosophical question. Aside from being concerned, mutubag tayo siya. Ay, bitaw, sinisi lang ko diri, pero wag dyan mo, wag yun may nakaon ganiha. O pamahaw, wag yun pamahaw, isimba lang diri, tungod kay adlaw sa madung. Di ba? Ingana, makigsunan na, usahay ang physical evidences o physical appearance, labi na sa mga tao, dili dayon nato i-judge na mauna siya ang iyang situation. Tungod kay kung atong interviewon, there is a deep meaning behind the action. Next, kani mga kaigsunan si Dr. John Wesley Taylor. Siya ang education director sa Amerika mga kaigsunan. And then, ingon siya, atong balikon, ingon siya diri that there are essential elements in the philosophy of Adventist education. Ang Adventist education makigsunan kanana ay 7 ka mga elemento o unsa man kini. Again, this is not my message. This is coming from Dr. John Wesley Taylor, ang education director sa atong usa sa atong mga conference mga kaigsunan. And then
We have here the 7. Atong mabura ni mga kigsunan na mga slides. Kay detail no, di paano ni summarize na ni siya niya mga info, therefore masabtan nato og dali mga kaigsunan ug di ta magdugay sa paghuman. We have here the purpose, the product, the paradigm, perspective, process, power, and priority. Pila gani ka buok mga elements? 7. So, puro P mga kaigsunan, siya di madumduman, puro letter P. Pero naapay mga subtitle inside. Later, we will know deeper about that. Now, number 1, the image of God, in other words, purpose. Anong basa mga kaigsunan while I read it aloud? Kamo, in silence lang, in silent mood, in silent way. Okay, the purpose of Adventist education is to lift up Jesus so that students may see who God truly is and be transformed into His likeness. Again, the word here is transformed into His likeness. Kaya kailangan may transform nato sa iyang likeness. Because, mauni rason mga kaigsunan, tragically, the first human beings, Adam and Eve, distrusted the Creator and choose to reject a relationship with God. Kailangan na ito i-transform mga kaigsunan itong kaugalingon into God's likeness tungod kay ang atong mga unang ginikanan distrusted the Creator. Mao na nga Romans 3 verse 23, ang tanan ng mga katawhan na fall short of the glory of God. Mao na nga, dili na ta makaistorya sa Ginoo face to face. Makastorya ba mo? Through prayer na, di ba? Pero kung mawari ang Ginoo magkasunod, the God the Father, posible nga ambot ka, maka face to face ka tag-storya magkasunod, kaya naman, sila palang Moses daan, muuyog na ang bukid. Kau nang maingon ng mga tao, Moses, ikaw na nga sa bukid, sa Mount Sinai, kaya kung kami kayo istorya sa Ginoo, posible nga mahimong may abog tungkol sa iyang presence. So again, na ay hope mga kaigsunan. Kaya naman, according to Paul, Apostle Paul, by looking to Jesus, by contemplating His life and teachings, we are changed into His likeness. Mao na nga mga kaigsunan na ang Adventist education na gitawag nga Bible subject. Kaya naman, dili tanan naa sa GMRC or ESP mag-isgot o mga about sa Biblia. Di ba? Dili tanan mag-isunan nga naa sa GMRC mag-isgot o about sa Biblia. Number 2, product. Everybody, let us read para di ta makatulgot. Whole person development for 3 to go. Whole person development describes the product of Adventist education. O, diri na mga sikat makigsunan. This is the unique nga naa ang Adventist education tungod kay tibuok or whole person development ang atong gina-target. We have the mental, social, physical, napay-healthy lifestyle ba? Napay-healthy lifestyle. Kung muingon ka mga kaigsunan sa Adventist nga school nga ayaw mo aning liquor or alcoholic beverages, mas mutuo ang mga estudyante tungod kay ang professor mismo milikay ni anang mga yun. Di ba? Mas kasaligan o mas tuuan kung ang professor mismo maoy mulikay or refrain ni anang mga alcoholic beverages. And then the last one, we have their spiritual na ay Bible study, during free time, and character formation. Again, sa elementary ko mga kaigsunan, kaya sa public ko naka-spell kaya tungkol po sa distance. Pero nakagi ko grade 2 dito sa Adventist school. Ang itabo mga kaigsunan, kaning posible nga ang ipagtudlo sa GMRC kanarang pag-amin, pagtapang sa tigulang, pag-cross sa dalan, mo na yung common ginatudlo. And it is not bad, di ba? Dili not bad. Unya, ang kanang Bible mga kaigsunan, maula ginabisan man tuod kung ang atong mga kabataan wala na ka-eskwela sa Adventist school, labi na sa mga lugar na wala Adventist school or layo ang Adventist school, ang atong panimalay mga kaigsunan, maugod ay pinaka-permero nga eskwelahan. Kaysa may teacher, ang ato mga
ginikanan. Mao na dili lang ni para sa eskwelahan na physical kundi ang atong panimalay kita maginikanan mao'y mga maestro. Mao na ang Biblia kay kita may maestra ato ko itudlo nila. Okay, ingon si Ellen White magigsunan. True education is the harmonious development of the physical, mental, and spiritual powers. Next, all truth is God's truth. Oh, tanan mga kamatuoran iya sa Ginoo. Kana ko mga kamatuoran magigsunan nga dili naliwas sa Biblia. Ingon diri, the paradigm of Adventist education, recognizing God as the source of all truth, is a sustaining paradigm in Adventist education. Again, kung ato tanaw ng chart na kiksunan, ang Bible naa sa gitna. Again, ang Bible naa sa gitna. Kung kinsa diri mga kiksunan na nakaagi, nakasugat din nga philosophy power theory. Ganing common na theory at madunggan, labi when we talk about how humans exist, or why is it that humans existed, nganong na may tao. Ang theory magisunod nato mga sagara madunggan gikan sa not biblical theory or not biblical foundation or biblical truth. Mao ang santo tayo ng Darwinian theory of evolution. Diba? Ang theory of evolution makiksunan kabalo ba mo sinaan niya? Udi siya mutuo nga there is a supreme being or creator nga nagbuhat ni anang butanga. Miabot ra sa mo sa aksidente or kung naay gayon nga kinahanglan na mo exist ka. Kaya naman usa ka example makiksunan. Kaning evolution na ni gitawag ang micro ug macro. Unsa gani? Naay micro ug macro. Kaning micro evolution, kada kung naako ng mga insect makigsunan. For example, nagpuyo siya sa forest, pero miabot ang time makigsunan nga ang forest gibungkag na kay gibuhang dalan o niya nahimo ng city o syudad. Ang kadto ko ng insect mo transform or mo evolve ang iyang color into gray, from green to gray. Kaya na sa syudad. So mao na microevolution makigsunan. Buto sa bot, walay Ginoo ana ang insect or mismo mao ay nagpa-transform sa ito galingon. Ang macroevolution makigsunan mao ni ang usa ko ng ka-whale or balina makigsunan kada the largest animal. Di ba? Blue whale ba? Largest animal, balina, basta balina. Kana kuno gikan na siya sa it is from a walking, or it originated from a walking mammal. Buto sabot, kana kunong balina or whale, naglakaw pa na sa una, mo na macroevolution. Paglakaw niya, tungod kay walay pagkaon diri sa juta, miadto siya sa ocean, kay na may kaunon. Mao na ang iya kunong tiil na himo siya flippers or kabya. So mao na macroevolution. Wa sila nanginahanglan og Ginoo. Ang animal na mismo mao'y musantop sa una na pag-evolve og flippers kay dili na ko magpuyo. Why Ginoo nga gikinahanglan mapigsunan. Mo na nga ang Bible itself mao dapat mo explain nga naa ta ni kalibutan. Dili ang theory sa mga tao lamang naghihimo sa Ginoo. Ingon si Martin Luther, I am much afraid that the universities will prove to be great gates of hell unless they diligently labor in explaining the Holy Scriptures. Again, makisunan, kung akong tanawin din, sa term na gigamit, great gates of hell. Kung ikaw makisunan na usa ka Adventist sa muadto sa dili Adventist na school, kailangan mo barog yun ka, kaya posible ikaw pang madala sa ilang doktrina. So, mga challenge, mga kaigsunan. Next, all-embracing spiritual network or perspective. Atong basahon. As Christians, 4 days ago, as Christians, we must think Christianly, endeavoring to view all things from God's perspective. If all thoughts acknowledge the Lordship of Christ, this means that the entire educational program must recognize that Jesus is Lord. Jesus yun ang mga kaigsunan, ang master teacher
nga istorya sa Adventist education. Next, nurturing faith or the process. Ingon diri, nurturing faith is then the integrative process in the philosophy of Adventist education. Again, nurturing faith. Ngayon dahil ka nga, ikaw man bitaw na, Bible study, kanang liso, ang Ginoo rin magpaturok. Tinuod man, di ba? Ang Holy Spirit or ang Ginoo, din magpaturok. Ang magpatubok, rather, kita mo hintisok sa seed or sa Word of God, kunya ang Holy Spirit or ang Ginoo mismo mao'y magpalabog o mapatubo nini. Pero di ay makisunod, kailangan nato i-nurture. Mga tumingon ni Sir Gio, na kanagaling talong, para mas munindot pag yung tubo, i-prone mo ka itong mga nalaya na hapit para mas nindot ang tubo. Ingana ta makisunod, ay ko ingana. Ang tanang imong favorite flower, ibutan mo sa seed, bayaan na niyo, yun, adinura bitang anak. Pero imong ipasilungan, ay para di kayo mamasahin at dasan. Kunya, kung lagi kayo imong ipasilungan, dili maulanan. Kunya, biyaan na mo, di mo yung bubuan, tubo siya dili. Di mo bubuan. Dili mo tubo makisunod. Mga naapot tayo part sa ito nga, or challenge sa ito which is to nurture the faith of the students. We have here the learning, faith, and life, and the Word of God. Ingon din sa Romans 10 verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Again, kung saan man sa usa ka estudyante nga makabalo about kay Jesus, kung walay tao nga makaingon niya. Again, kung naatay mga Adventist school makisunod mo na yung sa importante nga usa sa mga rason nga importante ang Adventist school na ini kalibutan na nakasala tungod kay kung wa sila o di sila mapaila-ila ng Jesus makisunan, kinsa may tao ang mapaila-ila nila kung dili kita raman ang kabalo sa matuoran. Kunya, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. James 2 verse 17. Mao na nga human ta pag-study makisunan na pagigitawag ta na crusade, seminar, o uban pa nga lecture makisunan kaya ang tao makalimot mong yun o ang tao kailangan padasigon tungod kay kung madasig siya, doon ay action. Kapila na ni. I don't know, kapila na ni. Spirit-filled teachers, that's our power. The Holy Spirit is the power of Adventist education. Again, ang sa atong power makisunan, isip educators, kita, or ang atong power is the Holy Spirit. Ingon sa John 14 verse 26, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you things. As educators, mga kaigsunan, dili lang mga maestra, kundi ang mga maestro sa panimalay, mga ginikanan, we are to view our profession as a divine calling. Ang atong mission, mga kaigsunan, is a divine calling. Mao na ang atong mga estudyante, atong mga kabataan, ang atong punto, mao ang salvation. O atong tumong, mao ang ilang salvation. Next, the number 7. Sakto ba? Number 7, educating for eternity. This is my favorite mga kaigsunan. Murag, para nako, this is the statement na sum up sa kanan. Anong naog Adventist education? Ingon diri, the priority of Adventist education is educating for eternity. Mao ni nakay-unite mga kaigsunan sa Adventist school. Bisa dili Adventist school, basta na Adventist teacher, di ba? O, di ba? Ingana gid na. Basta na Adventist teacher sa kanang eskwelahan sa dili Adventist school. Mao gyud ni ang atong priority, educating for eternity. Ingon si Ellen White, the great object to be secured in training the youth should be the proper development of character. Mao gyud pinaka-importante, that the individual may be fitted to rightly discharge the duties of the present life and to enter at last upon the future immortal life. So ang atong mga kaigsunan, ingon diri, as educators, ang atong buhaton mo ni, we are to see our students as God sees them, candidates for heaven. Kita ng mga magtutudlo makisunan sa balay man or sa eskwelahan, dili lang moingon taw sa nga iya matag kaluwasan, ore boto sagot nga.
Kung iya kaluwasan, di na gid ka mo storya sa kamatuoran. Kay gala, maghuot ka sa langit, di na ako mo tell sa inyo sa kamatuoran. Di ba? So, dapat i-tell ang kamatuoran makisunod, bisag iya ang kaluwasan, tungod kay sila mismo, posibleng ipaningil sa Ginoo ang ilang dugo, dini ka nato kung wala sila kabalo sa kamatuoran. Atong i-summary, atong i-review. Number 1, we have here the purpose, elements of Adventist education. Purpose, product, paradigm, perspective, process, power, and priority, which is educating for eternity. Ang pangutana mga kaigsunan, why study in Adventist school? Nganong kailangan mapunta mga kaigsunan ng ang kalibutan na ay Adventist school? Diba? These are the 3 golden reasons. We have here the mnemonics SDA. Number 1, the highest level, spiritual growth. Our curriculum integrates Christian values, helping students develop a strong moral foundation. Strong yun mga kaigsunan, moral foundation. And letter D, dedicated community. Kaya naman, ang Adventist school, mga kaigsunan, our supportive atmosphere ensures that each student feels valued and encouraged. But pasabot, ang uban mga kaigsunan, mapadala gyud nila mga bata sa private school or Adventist school. Dili tungod kay ay mas maalagaan akong bata kay kami may nagsuldo. Dili lang ko sa uban. Pero dili mga kaigsunan, kaya naman kung ang eskwelahan bisan man ganyan nila Adventist school, kung makita nila mga kaigsunan nga ang mga teachers na God-fearing, muingon sila, sige, ako ni padala ang akong anak, basta God-fearing ang mga teachers. And letter A, academic excellence. Ingat diri, pursue academic excellence in a setting that challenges and inspires while promoting a healthy lifestyle. Ang Adventist school, mabisunan, kanibitaw, na healthy lifestyle, promoting a healthy lifestyle. Atong balikan, kung muingon ang maestro mga kaigsunan nga, ayaw mo anak, kay wala man sa ato gida. Dili man ato ang doctrine or belief na we must refrain from drinking alcoholic beverages. Kung muingon na mga kaigsunan, ang atong mga maestra, that's promoting a healthy lifestyle. Kaya nga naman, it's sad to say mga kaigsunan nga naapay mga estudyante, ang tinuod pa niwang kabalo, nga before sila mo take your exam, mo hit sa sila o illegal drugs. I don't know kung sa epekto niya. It's sad to say mga kaigsunan po, nga naayo bang eskwelahan, tungod lagi kay dili Adventist ang ilang professors, human sila mag-study, human sila magklase, dinig kagabi, uban mismo ang ilang maestro nakikinom sa mga estudyante. And that's a no-no, mga kaigsunan. Muna nga, influence Adventist education kung mahimo, naaragit ta sa Adventist education or Adventist school tungod kay ang maestro mismo posible maka-influence or makatakot ngadto sa iyang mga estudyante. And we have here the example, our very own Adventist Elementary School Bohol Incorporated. Again, na yung mga estudyante, naka-uniform, already na sila mag-study. Yan, naabot na rin, nag-pray, na po physical activity. Pero ang pinaka-importante yung magigsunan, again, ang atong priority, importante man sila tanan, pero ang priority yung magigsunan sa ganit, educating for eternity. Mao gyud na mga kaigsunan. So, these are the references. Again, dilinigikan purely or 100% ako. I just relate this or share this to all of us this afternoon. May the Lord bless us as we continue to become educators to our young hearts and minds, and also as we continue to learn more about God and also to appreciate His kindness and eternal love for all of us. Good afternoon. Amen.